Noong dekada 80, bago pa naging paboritong pasyalan ng mga magkasintahan at turista ang Paco Park, kakaibang katahimikan ang bumabalot dito tuwing gabi. Maraming matanda sa lugar ang nagsasabing, hindi yan basta parke, sementeryo yan noong unang panahon. At totoo nga, dating libingan ito ng mga paring Espanyol at mga kilalang personalidad, kabilang na si Dr. Jose Rizal bago inilipat sa Luneta. Isa sa mga kargador ng lungsod noon ay si Dodong, isang lalaking tahimik, palabiro at masipag. Madalas siyang maglakad pauwi mula sa trabaho, dumaraan sa Paco Park bilang shortcut pauwi sa San Marcelino. Isang gabi, bandang 10:00, napilitan siyang dumaan muli rito kahit nakakakilabot ang paligid. Wala kasing jeep at gusto na niyang makauwi sa asawa at anak. Habang binabagtas niya ang lumang pader ng parke, napansin niyang may malamlam na liwanag sa gitna ng rotunda. Parang ilaw ng kandila na pumipintig-pintig. Na-curious si Dodong, kaya dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik ang paligid. Ang mga puno ng akasya ay tila yumuyuko, waring nakikidalamhati. Pagdating niya sa gitna, bigla niyang naamoy ang amoy ng kandilang bagong patay. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang babaeng nakaputi, nakalugay ang buhok at nakatalikod. Akala niya unay nagdadasal lang ito, pero nang batiin niya ng, "Ate, okay ka lang po?" Dahan-dahan itong lumingon. Ang nakita ni Dodong ay mukha ng babaeng putlang-putla, walang mata at ang mga labi duguan. Mabilis siyang umatras, pero parang nanigas ang kanyang katawan. Tanging malamig na hangin ang dumampi sa kanya. Nang makawala siya sa pagkakatayo, tumakbo siya palabas ng parke. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, narinig niya sa likod ang tinig ng babae. "Bakit mo ako ginising?" Pag-uwi niya, hingal na hingal si Dodong. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Ngunit simula ng gabing iyon, linggo-linggo niyang nakikita sa panaginip ang babaeng iyon, laging nakatayo sa gitna ng Paco Park, hawak ang kandila at may sinasabing, "May kailangan akong sabihin sa'yo, Dodong." Hindi pa niya alam noon, pero ang gabing iyon ang simula ng pinakamapait at pinakanakakatakot na karanasang magbabago sa buhay niya magpakailanman. Kinabukasan, kahit puyat at balisa, pumasok pa rin si Dodong sa trabaho. Pero bakas sa mukha niya ang matinding takot. Mabigat ang katawan niya, parang may lagnat. Sa kantina, kinuwento niya sa kasamahan ang nakita niya sa Paco Park. Tumawa lang ang iba, sabi nila, baka raw guni-guni lang. Pero may isang matandang janitor, si Mang Tasyo, na biglang sumeryoso. "Anak, hindi ka dapat dumaraan doon kapag 10:00 ng gabi," bulong ni Mang Tasyo. "Bakit ho, Mang Tasyo? Multo lang naman yon, di ba?" "Hindi lang basta multo, Dodong. Yung babae na yon matagal nang nagpapakita sa mga dumadaan na hindi humihingi ng permiso." Nagtaka si Dodong. "Permiso? Kanino ho?" tanong niya. "Sa mga kaluluwa ng mga nakalibing doon," sagot ng matanda. "Bago naging parke yan, sementeryo yan ng mga paring Espanyol at mga Pilipinong pinatay sa panahon ng kolera. Marami sa kanila hindi na nailibing ng maayos." Kinilabutan si Dodong. Naalala niyang dadaan ulit siya ron mamayang gabi. Ngunit pag-uwi niya, nagpasiya siyang umiwas. Subalit pagkasapit ng 10:00, biglang tumigil ang orasan sa bahay nila sa ganung oras. Nagtaka si Aling Nena, ang asawa ni Dodong. Si Dodong naman, biglang nanginig. Parang may humaplos sa batok niya. Sa panaginip niya kinagabihan, naroon muli ang babae. Nakatayo sa gitna ng Paco Park, ngunit ngayon ay umiiyak. Sa tabi nito, may maliit na puntod na walang pangalan. Sabi ng babae, "Pakilabas mo ako rito, Dodong. Hindi ako matahimik." Pagkagising niya, basang-basa ng pawis si Dodong. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama, may nakitang piraso ng kandilang natunaw at sa sahig, may bakas ng puting abo. Kinabukasan, pumunta siya mismo sa Paco Park upang hanapin ang katiwala. Doon niya muling nakasalubong si Mang Tasyo na ngayoy tahimik lang na nakatingin sa kanya. "Sabi ko sa iyo, Dodong, kapag nakita ka na ng babaeng yon, hindi ka na basta makakawala." At doon niya unang naramdaman ang malamig na ihip ng hangin na tila may kasamang mga bulong. Parang tinatawag muli ang kanyang pangalan. Muling bumalik si Dodong sa Paco Park kinabukasan ng hapon. Ang araw ay papalubog na at ang mga sinag nito tumatama sa lumang pader ng parke na gawa pa sa bato noong panahon ng mga Espanyol. Tahimik ang paligid,
Tanging huni ng mga ibon at kaluskus ng dahon ng akasya ang maririnig. Lumapit siya sa katiwala ng parke, si Mang Tasyo, upang magtanong. Mang Tasyo, saan po ba rito may puntod na walang pangalan? Napatingin ang matanda. Bakit mo hinahanap? Yun ho kasi, yung babae sa panaginip ko, doon siya nakatayo. Umiiyak siya sa tabi noon. Huminga ng malalim si Mang Tasyo bago sumagot. May ganong puntod talaga. Sa gilid ng lumang chapel, may isang libingang walang nakasulat, walang krus, walang pangalan. Sabi ng mga taga rito, libingan daw ng isang babaeng hindi nakilala na patay noong panahon ng kolera. Hindi na raw siya naigawa ng lapida dahil takot ang mga tao noon. Habang naglalakad sila patungo roon, napansin ni Dodong na lumalamig ang paligid kahit tirik pa ang araw. Nang dumating sila sa mismong puntod, biglang umihip ang hangin at may narinig silang marahang bulong. Salamat, Dodong. Nagkatinginan silang dalawa. Nanindig ang balahibo ni Dodong. Narinig mo yun, Mang Tasyo? Tanong niya. Ngunit tila walang naririnig ang matanda, bagkus ay tinapik siya sa balikat. Anak, kung naririnig mo siya, ikaw ang pinili niyang tumulong. Kinagabihan, hindi mapakali si Dodong. Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ni Mang Tasyo. Kaya kinabukasan, nagdala siya ng kandila at bulaklak at binisita ang puntod. Doon niya ibinulong. Kung kailangan mo ng tulong, ipakita mo sa akin kung paano. Pag-uwi niya, bigla na namang tumigil ang orasan nila sa 10:00 ng gabi at ang kandilang dinala niya sa puntod. Nandoon sa lamesa nila, nakasindi mag-isa. Sa dingding, may mga bakas ng kamay na tila basa ng luha o pawis. Ngunit malamig, parang galing sa loob ng puntod. At sa kanyang panaginip, muling nagpakita ang babae. Ngayon ay mas malinaw na. Nakaputing saya, may hawak na rosaryo, at may duguang sugat sa leeg. Tulungan mo akong makilala, bago ako tuluyang mawala, bulong nito. Hindi pa alam ni Dodong, pero ang libingan na iyon ay may koneksyon sa isa sa mga tunay na trahedya noong 1880s, ang pagkalat ng kolera sa Maynila, kung saan daan-daang bangkay ang inilibing ng walang pagkakakilanlan sa Paco Cemetery. Kinabukasan, maagang nagpunta si Dodong sa Paco Park, dala ang matinding kaba at pagnanais na matapos na ang misteryong bumabagabag sa kanya. Ang araw ay maliwanag, ngunit tila laging may aninong sumusunod sa kanya habang naglalakad patungo sa lumang chapel sa gitna ng parke. Ang chapel ay yari sa lumang adobe, may mga bitak sa pader at mga bakas ng panahon. Ayon kay Mang Tasyo, yun daw ay itinayo noong 1807 bilang bahagi ng orihinal na sementeryo. Noong 1882, nang magkaroon ng matinding cholera epidemic sa Maynila, ginawa raw itong pansamantalang morgue. Dito inilalagay ang mga bangkay bago ilibing sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Dodong ang paligid, napansin niya ang kakaibang lamig na nanggagaling sa loob ng chapel. Parang may malamig na hangin na umiikot sa gitna. Lumapit siya at napansin ang sahig. Tila may nakaukit na lumang pangalan, ngunit natatakpan ng alikabok. Pinunasan niya ito at lumitaw ang mga letra, Maria L. Naisip niya agad ang babaeng multo. Baka ito si Maria. Paglapit niya sa altar, biglang sumindi ang 3 kandila kahit walang hangin o apoy. Kasabay noon, may marahang pag-awit ng dasal sa wikang Espanyol, Dios te salve Maria. Nanginginig si Dodong. Humakbang pa siya palapit at sa sandaling iyon, nagsara ang pinto ng chapel ng kusa. Nagdilim ang paligid. Tulungan mo akong makaalis dito, sigaw ni Dodong. Ngunit ang tinig ng babae ang tumugon. Hindi ako makaalis hanggat hindi mo alam ang ginawa nila sa akin. Sa gilid ng altar, biglang may lumitaw na imahe ng isang babae. Duguan, may gapos sa kamay, at mukhang pinahirapan bago namatay. Nagsimulang mabasag ang mga kandila, isa-isa, kasabay ng pag-ikot ng malamig na hangin. Nang bumukas muli ang pinto, tumakbo palabas si Dodong. Nanginginig. Huminto siya sa tabi ng rotunda at halos mawalan ng hininga. Lumapit si Mang Tasyo, dala ang rosaryo. Nakita mo na ba siya? Tanong nito. Tumango si Dodong. Oo, Mang Tasyo. Pero hindi siya kolera. Pinatay siya at itinago sa puntod na walang pangalan. Tahimik si Mang Tasyo. Yan ang matagal ng sekreto ng lumang chapel, anak. May babae raw na pinaslang ng isang sundalong Espanyol. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang kanyang katahimikan. At simula noon, alam ni Dodong, ang hinahanap ng multo ay hustisya, hindi dasal.
Makalipas ang ilang araw, hindi na mapakali si Dodong. Kahit anong dasal niya, palaging bumabalik sa panaginip ang imahe ni Maria L. Umiiyak, may gapos sa kamay, at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi kolera ang pumatay sa akin, tao." Nagpasya si Dodong na bumalik kay Mang Tasio upang alamin ang buong kwento. Matagal nang may usap-usapan tungkol diyan, sabi ng matanda. Noong panahon ng mga Espanyol, may isang dalagang Pilipina na naging katulong sa kumbento malapit dito. Maganda, mabait, at marunong magdasal. Ang pangalan niya, Maria de Los Angeles, pero tinatawag lang siyang Maria L. Lumalim ang kwento ni Mang Tasio, isang sundalong Espanyol daw ang naakit kay Maria at pilit siyang pinasunod sa chapel ng Paco Cemetery. Nang tumanggi ang babae, pinilit siya, pinaslang at doon na iniwan sa ilalim ng altar upang pagtakpan ang kasalanan. Dahil sa takot ng mga lokal, itinago nila ang nangyari at pinalabas na biktima ng kolera si Maria. Iyon daw ang dahilan kung bakit walang lapida ang puntod, upang walang makaalala. Habang kinukwento ito, napansin ni Dodong na ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. At mula sa likod ng chapel, tila may boses ng babaeng umiiyak. Lumapit sila ni Mang Tasio at sa mismong pader may lumitaw na hugis kamay, parang sumusubok lumabas mula sa loob. Nanginginig na si Dodong. "Mang Tasio, paano kung gusto niyang makaalis na?" "Hindi siya makakaalis hanggat hindi nakikilala ang ginawa sa kanya," sagot ng matanda. "At ikaw, Dodong, baka ikaw ang pinili niyang magsiwalat ng katotohanan." Pag-uwi niya ng gabing iyon, nakita niyang basang-basa ng dugo ang kanyang uniforme sa trabaho kahit wala naman siyang sugat. At sa bulsa niya may lumang rosaryo, kalawangin na at may nakaukit na letra, MLA. Kinabukasan pumunta si Dodong sa National Archives upang magtanong. Doon niya nalaman na noong 1882 may tala ng isang Maria de Los Angeles Lopez, isang kasambahay na misteryosong nawala sa Paco District at tinuring na biktima ng kolera. Ngunit ayon sa record, hindi siya kailanman nakalibing sa opisyal na listahan ng mga namatay. Doon tuluyang naniwala si Dodong. Hindi na ito guni-guni, kundi kasaysayang tinakpan ng kasalanan. Gabi na nang makauwi si Dodong mula sa National Archives, hindi niya malaman kung takot ba o awa ang nararamdaman. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang lumang rosaryo na may nakaukit na MLA. Ang tanging ebidensyang iniwan sa kanya ng multo. Habang nakahiga, biglang umilaw mag-isa ang ilaw sa kwarto. Paglingon niya, nakita niyang nakasabit sa pinto ang rosaryo. Dahan-dahang umiikot na parang may humihip. Narinig niya muli ang tinig ng babae, "Dodong, ibalik mo ako sa liwanag." Kinabukasan, dinala niya ang rosaryo kay Mang Tasio, umaasang may paliwanag ito. Napatulala ang matanda. "Anak, yan ang rosaryo ni Maria. Marami na ang naghanap niya noon, pero bigla na lang nawala. Bakit ho ako ang piniling makakita?" tanong ni Dodong. "Baka may dugong konektado sa kanya." Sagot ni Mang Tasio, sabay buntong hininga. "Ang apelido mo hindi ba Lopez din?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dodong. "Oo, Lopez nga ang apelyido ng kanyang ina. At ayon sa mga lumang kwento ng kanyang lola, may ninunong babae silang misteryosong nawala noong panahon ng mga Espanyol. Dahil dito, bumalik siya sa Paco Park kinagabihan, dala ang rosaryo. Walang tao, tanging alingaw-ngaw ng hangin at kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Pagdating niya sa puntod na walang pangalan, itinirik niya ang kandila at itinapat ang rosaryo. Biglang nagliwanag ang paligid. Sa gitna ng liwanag, lumitaw si Maria L. Nakangiti, hindi na duguan, hindi na nakatali. Lumapit siya kay Dodong at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Salamat, apo ko," bulong nito. Nanlumo si Dodong. "Apo? Kaano-ano mo ako? Ako ang lola ng lola mo. Pinatahimik nila ako, pero ikaw ang binigyan ng pagkakataong ibalik ang aking pangalan." Kasabay ng kanyang mga salita, unti-unting naglaho ang imahe ni Maria. Naiwan ang amoy ng kandilang bagong patay at ang malamig na simoy ng hangin. Sa puntod biglang lumitaw ang pangalan, Maria de Los Angeles Lopez, 1863-1882. Lumuhod si Dodong at napaluha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kapanatagan sa paligid. Ngunit bago siya tumayo, may narinig siyang bulong. "May isa pa, hindi lang ako." At nang lingunin niya ang paligid, napansin niyang isa pang puntod sa tabi ay walang pangalan. At mula roon,
May dumaloy na dugo sa lupa. Matapos magpakita ni Maria L., akala ni Dodong ay tapos na ang lahat. Ngunit ang mga panaginip niya ay naging mas malabo, mas mabigat. Hindi na lamang si Maria ang nakikita niya, kundi isang lalaking nakauniforme ng sundalong Espanyol. May dugong tumutulo sa sentido at nakatitig sa kanya ng may galit. Hindi mo alam ang buong kwento. Bulong ng lalaki sa kanyang panaginip. Si Maria, minahal ko siya. Nang magising si Dodong, pawis na pawis siya. Sa mesa nakalatag pa rin ang rosaryo ni Maria. Ngunit ngayon ay may patak ng pulang likido sa tabi nito. Parang dugo. Muling naalala ni Dodong ang sinabi ng kaluluwa. May isa pa. Kinabukasan, bumalik siya sa Paco Park at tiningnan ang puntod na walang pangalan sa tabi ni Maria. Sa lupa nito, may nakasulat na linyang tila sinusubukang lumitaw sa alikabok. Jose M. de Herrera, 1859-1882. Tinawag niya si Mang Tasio na agad namang nagdilim ang mukha pagkakita sa pangalan. Si Herrera, isa yan sa mga sundalong nakadestino dito noong panahon ng kolera. Siya rin ang pinaghihinalaang pumatay kay Maria. Pero Mang Tasio, sagot ni Dodong, bakit kasama siya rito sa tabi ni Maria? Tahimik ang matanda. Dahil pagkatapos ng ginawa niya, pinaslang din siya ng mga kapwa sundalo. Pinatahimik ng mismong mga kasamahan para walang ebidensya. Napatitig si Dodong sa puntod. Kaya pala hindi siya mapakali. Ngunit bago siya makapagsalita, umihip ang malamig na hangin at biglang tumigil ang paligid. Walang ingay, walang ibon, parang naipit ang oras. Mula sa dalawang puntod, may dalawang figura ang lumitaw. Si Maria at ang sundalong si Herrera. Si Maria ay tahimik lang na umiiyak. Si Herrera naman ay lumapit kay Dodong. Marahang nagsalita, gusto kong humingi ng tawad, pero pinatay nila ako bago ko nagawa. Inabot niya ang isang bagay kay Dodong, isang lumang medalyon na may ukit na parehong pangalan nila ni Maria. Ibaling mo sa kanya. Yan ang hindi ko na ibigay sa kanya noong buhay pa ako. Habang hawak ni Dodong ang medalyon, unti-unting naglaho ang dalawang kaluluwa, magkahawak kamay. Sa langit ng Paco Park tila may maliit na sinag ng liwanag na lumitaw at humaplos sa mukha ni Dodong. Ngunit bago tuluyang mawala ang mga kaluluwa, may huling bulong si Maria. Hindi pa tapos, apo ko. May nagtatago ng katotohanan sa kasalukuyan at sa gabing iyon, muling tumigil ang orasan nila sa bahay, 10:00 ng gabi. Lumipas ang ilang araw matapos maglaho ang mga kaluluwa ni Maria at Herrera, ngunit hindi pa rin matahimik si Dodong. Akala niya, tuluyan nang natapos ang kababalaghan, pero tuwing 10:00 ng gabi, laging may kakaibang ingay mula sa labas ng bahay nila. Tunog ng yabag ng bota, tunog ng espada na humahampas sa bato, at minsan, mahinang pag-awit sa wikang Espanyol. Isang gabi, dumalaw sa kanya si Mang Tasio, bit-bit ang lumang folder ng mga dokumento. Dodong, sabi nito, may nahanap akong lumang tala sa barangay archives. Mukhang may kaugnayan sa kinakatok sa bahay mo gabi-gabi. Binuksan ni Dodong ang folder. Doon niya nakita ang larawan ng isang matandang mansyon malapit sa Paco Park. Pagmamay-ari raw ng pamilya de Herrera, ang lahing pinagmula ng sundalong multo. Ayon sa dokumento, may apo raw ito na naninirahan pa rin sa parehong lugar hanggang ngayon. Ang pangalan, Don Ernesto de Herrera, isang retiradong opisyal ng simbahan. Kinabukasan, nagpunta si Dodong sa nasabing bahay. Luma na ito, ngunit maayos pa rin. May mga lumang imahen ng santo, mga kandilang may simbolo ng krus, at sa gitna ng sala, isang painting ng sundalong Espanyol na kamukhang kamukha ng multong si Herrera. Lumabas si Don Ernesto, payat, puti na ang buhok, at maamong tingnan. Ngunit nang magpakilala si Dodong bilang apo ni Maria L., biglang nanlabo ang kanyang mga mata. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi ng matanda. Bakit po? Tanong ni Dodong. Dahil bawat lalaking ipinanganak sa lahi namin ay minumulto ng ginawa ng aming ninuno. Ako ang huling Herrera at hindi ako makapagsindi ng kandila sa Paco Park dahil laging may boses na bumubulong sa akin. Patawarin mo kami. Nanlamig si Dodong. Kung ganon, pareho tayong inaalipin ng nakaraan. Lumapit si Don Ernesto at inabot ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay may sulat sa wikang Espanyol na may petsang 1882. Perdóname Maria, no ko kayang mabuhay sa kasalanang ito. Ito ang huling liham ni Jose de Herrera bago siya pinatay.
Habang binabasa ni Dodong, naramdaman nilang sabay na umihip ang malamig na hangin. Sa bintana, nakita nila ang dalawang figura, sina Maria at Herrera, magkahawak kamay, nakangiti. "Ngayon ko lang naramdaman ang kapatawaran," sabi ni Don Ernesto, luhaan. "At ikaw, apo ni Maria, ang naging tulay ng katahimikan." Ngunit bago tuluyang mawala ang liwanag sa paligid, narinig nilang pareho ang isang tinig mula sa labas ng bahay. Hindi pa tapos, may nilibing pa sa ilalim ng chapel. Kinabukasan, bumalik si Dodong sa Paco Park kasama si Don Ernesto at Mang Tasio. Sa kanilang tatlo, iisa ang layunin, hanapin ang nilihim sa ilalim ng chapel. Ang tinig na narinig nila kagabi ay malinaw pa rin sa kanilang pandinig. May nilibing pa sa ilalim ng chapel. Tahimik ang paligid nang dumating sila. Tanging lagaslas ng dahon at huni ng mga ibon ang maririnig, ngunit tila may kakaibang presensya sa hangin. Binuksan nila ang pinto ng lumang chapel at gaya ng dati, malamig na malamig sa loob kahit tanghaling tapat. Habang nag-iikot sila, napansin ni Don Ernesto ang isang bahagi ng sahig na may kakaibang uka, tila ginagalaw ng panahon. Inilawan ni Dodong gamit ang flashlight at doon nila napansin isang maliit na bakal na hawakan na natatabunan ng alikabok. Hinila nila ito at dahan-dahang bumukas ang isang lihim na pinto pababa. Ang hangin mula sa loob ay malamig, amoy lupa at kandila. Isa-isa silang bumaba gamit ang lumang hagdang bato. Sa ilalim, natagpuan nila ang makipot na silid na puno ng bungo at buto. Tanda ng lumang oswari kung saan inilalagak noon ang mga bangkay na hindi na nakilala. Habang nililibot nila ang silid, may napansin si Dodong sa pinakadulo. Isang sarkopagong yari sa marmol, may ukit ng krus at nakasulat sa lumang Espanyol, "Aquí descansan los pecadores que no fueron confesados." Dito nakahimlay ang mga makasalanang hindi nakapagkumpisal. Ngunit sa ilalim ng mga lumang papel at abo, may isa pang sulat. Kinuha ni Don Ernesto at binasa, "Ang babaeng aking minahal ay hindi lamang biktima. Siya ay tagapagdala ng sikreto ng mga pari." Nagkatinginan sila. Si Maria pala ay hindi lang basta kasambahay. Isa siyang saksi sa katiwalian ng ilang pari noong panahon ng mga Espanyol. Kaya siya pinaslang upang mapatahimik. Biglang gumalaw ang mga kandila sa paligid. Isa-isang nagsindihan kahit walang apoy. Mula sa anino, muling lumitaw ang mga kaluluwa ni Maria at Herrera. Ngunit ngayon, kasama nila ang iba pang mga espiritu, mga paring Espanyol, mga Pilipinong utusan at mga batang walang lapida. "Salamat, apo ko," sabi ni Maria. "Ngayon, makakaalis na kami." Ngunit bago sila maglaho, isa sa mga paring espiritu ang tumingin kay Don Ernesto. "Hindi lahat sa amin ay ligtas. May isa pang pari ang nabubuhay pa, tagapagmana ng kasalanan." Lumabo ang paligid. Nang magising si Dodong, nasa labas na siya ng chapel. Ngunit ang lihim na pinto ay nagsara na muli, tila hindi kailanman nagbukas. Sa kanyang kamay naiwan ang maliit na krus na yari sa ginto, may ukit na letrang PM. At sa isip niya, tanging isang tanong ang naiwan. Sino ang paring iyon? At bakit nabubuhay pa ang sumpa hanggang ngayon? Matapos ang linggo ng kababalaghan at pananaliksik, alam na ni Dodong ang buong katotohanan. Ang paring Espanyol na nabanggit ng kaluluwa ay isang ninuno ni Don Ernesto, isang pari na kilala sa kasamaan at katiwalian noong panahon ng kolera. Siya ang tunay na responsable sa pagkamatay ni Maria L. at sa panghabang buhay na sumpa na bumabalot sa Paco Park. Kinagabihan, muling bumalik si Dodong sa lumang chapel. Dala ang krus na iniwan ng mga kaluluwa. Alam niya, oras na ito, kailangan niyang harapin ang sumpa sa mismong pinagmulan nito. Lumakas ang hangin sa parke at biglang lumitaw ang mga anino ng lumang panahon, sundalo, pari, at mga kaluluwang biktima ng nakaraan. Sa gitna ng chapel, nakita niya ang isang lumang altar na may sarkopagong nakatayo sa gitna at sa ibabaw nito may nakaukit na pangalan, Padre Miguel de Herrera. Ang parehong pangalan ay katumbas ng kasalanan ng pamilya ni Don Ernesto. Humakbang si Dodong papalapit, hawak ang krus. Biglang sumulpot ang espiritu ni Padre Miguel, naglalabas ng malamig na hangin at boses na puno ng galit. "Hindi mo ako mapapatahimik, hindi mo maliligtas ang iyong lahi." Ngunit dahan-dahan,
Inilapit ni Dodong ang krus sa espiritu at binigkas. Sa pangalan ng lahat ng inosente, sa pangalan ni Maria L., ikaw ay palalayain mula sa galit at sumpa. Lumabas ang liwanag mula sa krus, pumalibot sa espiritu ng pari. Unti-unti itong naglaho, dala ang sumpa. Sa oras ding iyon, ang mga kaluluwa ni Maria, Herrera at iba pang mga biktima ay nagpakita, nakangiti at sabay na naglaho papunta sa liwanag. Nagulat si Don Ernesto nang makita ito mula sa labas. Dodong, nagawa mo ito, pinatahimik mo ang lahat. Tumango si Dodong luhaan. Hindi ko ginawa para sa akin kundi para sa mga hindi na nakapagsalita. Pagkalipas ng gabing iyon, tahimik na muli ang Paco Park. Walang anino, walang malamig na hangin at kahit ang mga puntod ay tila nagbitiw sa nakaraan. Ngunit sa huling sandali bago tuluyang umalis si Dodong, narinig niya ang bulong ng babae sa hangin. Salamat, apo ko. Ngayon, makakapahinga na kami. At sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang liwanag ng kapayapaan. Tanda na ang huling sumpa ng Paco Park ay natapos na. Ngunit ang alaala ng kababalaghan ay mananatiling buhay sa mga kwento ng lugar. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng multo ni Dodong sa Paco Park, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Ghost Theory, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga kababalaghan at misteryosong kwento. Hanggang sa susunod na kwento, keep it spooky.